praise God, we are here once again sa lugar po na ito to study the Word of the Lord. Are you ready, mga kapatid? Amen. Nasa last series na po tayo ng pinag-aaralan natin na The Blessed Life. Okay? So nakaapat na po tayo. No? Tinignan natin that sino ba talaga ang mga blessed na tao? No? Nakaapat na F na tayo, and this will be the last stretch ng ating pinag-uusapan. Amen. Ready na po ba? Yung last F na pag-uusapan natin is what we call free-hearted, or sa other term, generous. Blessed po pala ang mga taong generous. Acts 20:35, ito po ang sabi ni Apostle Paul, quoting our Lord Jesus Christ. Okay? Open niyo po yung Bible niyo, mag-take notes kayo. Amen? Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Yesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa English, ang ganda po eh. Sabi niya, it is more blessed to give than to receive. Amen. Amen. Hindi ho ba akala natin kapag tayo ay nakakatanggap ng mga free, tayo yung binibigyan, sayang-saya tayo. Akala natin we are talagang #blessed. Amen? Pero baligtad ang sinasabi ng Bible. Yes, tama yun. Blessed ka kapag ikaw ay nakaka-receive. Pero ang sabi po ng Acts 20:35, it is more blessed. Ang ibig sabihin, mas maganda ang kalagayan ng taong kayang magbigay. Amen. Amen. It is more blessed to give. Ang sabi po ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Ulitin ko po. Ang sabi niya, we make a living by what we get. Ibig sabihin, nabubuhay tayo through our jobs, through our salary, through our profits, but we make a life by what we give. Ang ibig sabihin, yung true fulfillment and rich and meaningful life, nangyayari lang siya kapag you can make positive impact on other people through your giving. Your legacy, yung iiwan mo, kapatid, is not defined by what you have saved up in the bank na ipapamana mo, but what you have contributed sa paligid mo. Amen. You know, the happiest people are not the takers, but the givers. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba yan? Hello? I've heard a psychologist, sabi niya, kung ikaw daw ay malungkot at depressed, humanap ka ng taong tutulungan, you will become well. Hello? Ate Wilma, anong giver? Anong ibibigay? Okay? Saan ba tayo tinatawag ng Bible na maging generous? Pera-pera lang ba? Okay? So, ito po yung mga iba't ibang pamamaraan that we can give something to a person na we can be considered as generous. Number one, yung oras mo. Merong tao na generous sa oras niya. And you know what? Kapag binigyan ka ng oras ng tao, that is so precious kasi hindi na niya yun mababalik sa buhay niya. Lumipas na yun. Amen? Kaya, we can be generous with our time. Ano pa? We can also be generous in prayers. Merong mga tao nagpipray isa-isa ng kanyang mga kasamahan sa church. Hindi lang in general. You can also be that person. Alam niyo po, ang safest place daw is to be in someone else's prayer. Hindi safe yung nasa ilalim ka ng lupa, okay, maganda yung bahay mo. The safest place po pala here on earth is to be in someone else's prayer. Hello? Kaya pag-pray niyo po ako, amen. Be generous in prayers. Ano ba? In your service. Sino po ang makwenta? Kapag makwenta ka, hindi ka generous.
Hello, sa mga household chores. Nagugas na ako ng pinggan, magwawalis pa ako. Si kuya na lang. Amen? When you start na mag-keep ng records, no? Ayan, pansinin mo yan sa mag-asawa, sa magkakapamilya, and even in our church. Kapag nag-umpisa kang magkwenta doon sa sinerve mo, mapapagod ka. Have you experienced that? No? Bingi ako ng, isipin mo doon, nagtatrabaho na ako, maglilinis pa ako ng bahay, mag-aalaga pa ako ng anak. Pagkatapos mong magkwenta, wala ka ng energy. Hello? Kaya ang tip ko sa inyo, huwag kang magkwenta. Kasi ang sabi po ng definition ng love, it keeps no records of wrong. Kaya kapag nag-record ka na ng lahat ng mabubuting binigay mo, you will not be generous anymore. Kasi maiisip mo, ang dami ko nang binigay. Amen? Ano pa? Saan ba tayo pwedeng maging generous aside sa pera? Kindness. Ang dami ng rude, ang dami ng mga masusungit na tao ngayon. Hello? Amen? Pwede ba? Wala namang bayad maging mabait? Pwede po ba na ang mga taga-True Vine ay maging generous sa kabaitan? Tingnan mo yung matabi mo. Mawawala na yung sungit niya. Amen? Ano ba? Be generous with mercy. Maging maawain daw tayo. No? Di ba po meron nagtanong kay Lord? Ang sabi ni Peter, Lord, ilang beses po ba akong magpapatawad? 7 beses po ba? Ang sabi ni Lord, hindi. 7 times 70. Ang ibig lang po sabihin ni Lord doon, hindi literal na 490. Ang sinasabi lang ni Lord doon is paulit-ulit. Imagine kung hindi generous sa awa ang Lord, matagal na tayong patay. Sa dami ng mga kasalanan at pagkukulang po natin. But praise God, our God is generous. Amen? Kaya kapag ikaw, kapatid, nagiging kang generous in your forgiveness, in your mercy, mas nagiging kawangis mo ang Panginoon. The more na nagdadamot ka, the more na hindi mo nagiging kawangis si Lord. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, kawangis ba ni Lord? Amen? Imagine that. Kung sasabihin mo, itong tao na ito, once lang siyang magkasala, hindi ko na siya papatawarin. That is not being generous. Amen. Ano ba po? Knowledge. Merong mga tao, ang daming alam, ayaw mag-share. Hello? Ang gusto sila lang ang matalino. Pero alam niyo po ba, ang mga tao ayaw mag-share ng kanilang nalalaman, sila ang hindi talaga matalino. But if a person loves to study, hindi siya nahihiya o hindi siya nagkekeme na i-share yung alam niya. Because he knows, hindi na uubos yung knowledge. He keeps on learning and learning. Amen. Meron ba kayong kaklaseng ganyan? Yung talagang mga grade conscious at talagang gustong maging first honor? Di ba? Hirap na ang kaklase, ayaw pang mag-coach. Hindi generous. Amen. Hindi ko sinabing magpakopya, ha? Ang sinabi ko, mag-coach habang hindi nag-exam. Amen po. So, meron na po tayong tao na nakita na generous sa buhay po natin. O baka tayo mismo, generous tayo. Eh di ba, mapapasabi ka na, Lord, gusto ko rin pong maging ganon. Ang goal po natin ngayong umagang ito, maging desire at pangarap natin na kapag tinignan tayo ng tao, sasabihin niya, gusto ko rin maging ganon. Because nakita niya how generous you are in service, in loving, in giving, and helping. Hello? You know, ako po patotoo ko because kami po, lumaki kaming mahirap. College ako, pinag-aral ako ng aking tita. Kaya lang ako nakapagtapos. Alam niyo po, naging prayer ko, way back when I was in college, sabi ko, Lord, one day, ako naman ang magbibigay. Dahil, hindi mo ba, nakakasawa din naman na tayo lang ang laging tanggap ng tanggap. I came
that point. At pinag-pray ko, Lord, give me the capacity na ako naman ang mag-bless. Amen? And God is faithful. Kapag po pinag-pray mo pala yung kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Amen? Hindi po sa pagmamalaki. Kahit po umuulan, nag-beach kami this week. Dahil wala po akong pasok from Monday to Friday. So, niyaya ko ang aking mga kapamilya kahit bumabagyo. Pumunta kami ng Bagak Bataan. No? And, sabi ko nga, glory to God, na kaya ko mag-bless sa aking mga magulang at kapamilya. Amen? Because God enabled me to give. Amen? At ganoon din po yung gusto kong maging prayer nyo. Hindi lang yung kayo lagi ang humihingi. Kayo naman ang magkaroon ng desire to bless someone else. Amen? Hindi mo ba ang gandang kasama nung hindi needy? O tanging tao, itang bala akong gagagadyo. Itang bala mo off yan eh. Pero pag inkayabe mo, giver yun. Ngayon niyang kayabe. Amen? O tang makwentahin kaya kaya mo na share hanggang mapuluyang pesos pa nadalan eh. Masanting kayabe. Amen? Kaya nga po, it's blessed to give than to receive. Nakakasunod po. Now, I would like to give you yung sariling definition ng Bible kung ano talaga ang generous. Are you ready? Ito daw yung talagang radical generosity. In Luke 6:27 hanggang 38. Allow me to read, mga kapatid. Sabi po ganyan, verse 27, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa mga nakikinig sa akin, here and online, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Ito daw ang generous. Pagpalain ninyo ang mga umaalipos sa inyo at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Grabe. This is real generosity. Hindi ka lang magiging mabait sa mabait sa'yo. Even sa mga nang-aalipos na sa'yo, nang yuyurak sa'yo, masama sa'yo, sabi ni Lord, mahalin mo daw sila at ipanalangin. Grabing klaseng generosity ang hinihingi sa atin, mga kapatid. Hello? Baka pinagpipray mo yung kaaway mo, nakunin na ni Lord. That is not generosity. Kapag pinagpipray mo na something will happen na bad doon sa person na hindi mo gusto, that is not generosity. 29. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may gustong kumuha ng balabal mo, ibigay mo. At kung pati ang damit mo ay kinukuha niya, ibigay mo rin. Grabe, no? Extra mile. Ano pa? Bigyan mo ang sino mang humihingi sa'yo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Grabing generosity. Ikaw kanya, baso ya mo pong kutsara, panagalan niya eh. Hello? Ito ang challenge. Kung mamahalin lang ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng mga masasamang tao. Grabe, ito pala ang distinction ng mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo mabait at generous sa mga taong gusto, mahal at gusto, o mabait. Amen. Kung hindi even pati sa mga masasama, sa mga enemy natin, sa mga dislike natin na person. Amen po ba? At kung ang gagawin lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, ano ang gantimpalang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng mga masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Uy, baka naman mamaya paglabas nyo, hiraman nyo na lahat ng katabi ninyo, ha?
At sabihin nyo, sinabi ng verse, pahiramin mo kahit walang kakayahang magbayad. Later on, babalansihin ko po yan. Okay? Meron din pa rin dapat wisdom and boundary. Amen po? Sige. Tingnan lang natin, ano pa yung definition ng radical generosity. 35. Ito ang inyong gawin, mga kapatid. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasang anumang kabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo. At makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat mabuti siya kahit sa taong masama at walang utang na loob. Hallelujah. This is the God that we serve. Kung paano kung tinatawag niya tayong sabi niya, maging kayong banal kasi banal ako. Now God is calling us to be generous because He is also generous. Even sa mga masasama. At sabi dito, walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Amen? Huwag ninyong husgahan ng iba upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi ng dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Amen? Diba? Sabi po ng Bible, kung hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Now, this verse is telling us, kung nagbigay ka, bibigyan ka rin ng Diyos. Hello? Amen? Bawasan mo yung nakasave para merong i-replenish ang Diyos. Hello? Hindi ka nakakatanggap kasi tikom ang kamay mo, kapatid. Pero kung maluwang ang kamay mo, kaya mong mag-receive from God. Amen? Tingnan mo nga yung kamay ng katabi mo. Tikom ba o bukas? Sabi ng iba, butas po, pastora. Hindi bukas, butas. Amen? Now, here's the secret. Grabe. Ito pala yung definition ng generosity. Grabe, no? Marami sa atin, mabait sa ating mga kamag-anak. Ang tanong, are you also generous in times of naka-encounter ka ng strangers? Makikita mo yung talagang ugali ng tao as they deal with people with low status. Hello? Amen? Ang sabi po ng Diyos, ito daw ang tunay na religious. Ito ang tunay na relihiyon, ang sabi ng Diyos. Kung meron mang relihiyon, ito ang sinabi ng Bible. James 1:27, Santiago 1:27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, mga kapatid. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. Lagi natin itinuturo sa church, hindi ka kayang iligtas ng mabubuting gawa. But I would like to give emphasis. Kung talagang ligtas ka, meron kang bungang good works sa buhay mo. Amen? Nakakasunod po ba? Ito pala ang tunay na relihiyon. If you are generous sa mga nangangailangan, sa mga ulila, and we go, because during this time, itong mga dalawang sectors po na ito, yung mga walang magulang at wala ng asawa, o wala ng mga susuport sa kanila, ng men, sa buhay nila, sila yung vulnerable. Amen? Kaya sabi po dito, if you really want religion, ito ang tunay na dalisay na relihiyon. Tumulong ka sa nangangailangan at tumalikod ka sa masama. Amen? At ito naman po ang pangako sa atin. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will also be refreshed. Ang tao daw na mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan din. Amen?
Nakakita na po ba kayo ng generous person? Bakit pag titignan mo, ba't parang hindi siya nauubusan? Bigay siya ng bigay. Have you seen a person like that? O baka ikaw, na-experience mo if you were a giver. Parang hindi ka nauubusan. Amen? Bigay ka ng bigay, pero meron parang dagdag ng dagdag ka pa rin si Lord. Amen po ba? Amen? You know, ako bilib na bilib po ako sa kapatid at bayo ni late Pastor Paul. You know, our speakers, yung dati nating drums dito na worth 55,000, yung dito na 55,000, yung mga salamin, mga doors natin, they are the one who supplied that. Hello? All glory belongs to God. Wala po tayong tinataas na laman. Still, that is yung udyok ng Holy Spirit. Ang tanong, di ba? Even those seats na kinauupaan ninyo, other churches gave that. Sa ating church, 100 pieces na maayos at bagong upuan. Amen? Alam niyo po, yes, di naman kailangan ng Diyos ang pera po natin, but the ministry needs money to function. Sino yung mga pinapakain natin, mga ilaw, mga aircon, mga gamit natin, it requires money, amen? Hindi dahil gusto lang po ng pera ng pastor. Amen? Lagi po natin sinasabi, walang bayad dito. Amen? Everything goes out to the mission of God. Amen? Yun po yung sinasabi natin. We need faithful men and women of God who believes in the cause of Jesus. Para po magpatuloy yung gawain ng Lord. Amen? Hindi po natin pinapatayuan ng bahay ang pastor lang. No, hindi lang natin pinapasweldohan ang mga gagawa. We want the Word of God to spread. Amen? Kailangan natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ito po ang promise ni Lord. Oh. Gusto mo magtagumpay, isang sikreto, magbigay ka. Maging kang generous. Sabi ko nga, hindi lang sa pera. Oras mo, pagmamahal mo, mercy mo, awa mo. Amen? More than the money, we need people. Amen? Kaya nga po, di ba, sa company, there's what we call human resource. Because ang tao is a resource. Amen? Kung walang tao, hindi magpa-progress ang isang bagay. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Ngayon at kailanman. Nakakasunod po. Now, let me balance the message. Baka naman sa pagtuturo ko, mapagsamantalahan kayo dahil sinabi ni Pastora, give, give. Amen? So let me share ano naman ang sinet na boundary ng Bible sa mga tao na hindi natin dapat tulungan. Not for the sake na maging madamot, but because God wants to help these people. Number one na hindi mo daw dapat tulungan, those who refuse to work, but able-bodied. Ang ibig sabihin, normal naman, malakas naman, bata naman, may kakayanan, but ayaw lang mag-work. Ang sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Amen? God is calling us to be generous, but He is not calling us to be enabler and consentidor. May sabi sa katabi mo, welcome consentidor. Amen? May difference po ang vulnerable at lazy. Yung vulnerable, ito yung mga babies, sobrang tanda na, may sakit, kaya hindi na makapag-work, kaya tutulungan natin. But those who are still able, amen? You are adult. You should be responsible. Amen? Magtaka ako na yan, mamali mo siya, marabulya pakatawan ka na ako. Grabe, sabi ko, Lord. Amen. Nakakasunod po. Pangalawa, na hindi po natin dapat suportahan those who promote false doctrines or deception. Kailangan hindi po tayo mag-offer ng help or aid or even hospitality sa mga tao na ang kanilang goal is mapasama ang iba. Amen? We should effectively handle the funds, no?
na hawak po natin so that we will not support this kind of false church or false doctrines. Amen? False teachers. Okay? Kaya nga po, I challenge you, kailangan pumili ka ng church that you believe in at ibigay mo yung todo mo doon. Amen? Because if you don't believe in an organization, hindi ka talaga tutulong dyan. Pangatlo, yun daw pong mga hot-tempered or violent people. Ito yung tao na lagi mong nililigtas sa kanilang mga pagkakamali. Ang sabi po ng Proverbs 19:19, hayaan mong maparusahan ang taong magagalitin. Dahil kapag tinulungan mo siya, uulit-ulitin lang niya ang kanyang ginagawa. Hello? You should let that person learn his lesson. Huwag mo siya laging ililigtas. Amen po. Ito daw yung mga hindi mo dapat tulungan. Hayaan mo muna siyang i-feel niya yung pain ng consequence ng kanyang pagiging irresponsible. Ano ba? Mockers and fools who reject wisdom. Ito po, di ba sabi ko nga kanina, another form of being generous is offering your knowledge, your wisdom, and your time to other people. Pero when helping takes the form of giving wise counsel, guidance, and spiritual corrections, pero ayaw naman magpa-correct. Minamak ka, nilalabanan ka pa, at sinasabihan ka pa ng kung ano-ano. Ang sabi ng Matthew 7:6, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Amen. If the person is not willing to listen, shut up and just pray for him. Amen. Sayang lang ang laway. Sayang lang ang ating oras dahil ayaw makinig. Amen. Nabalansi ko po ba? Now, you should have still boundaries, mga kapatid. Amen. Be wise in giving. Amen. Give what you can give. Save what you can save. Earn what you can earn. Amen. Even Jesus has boundaries. Nung nagpakain po siya sa 5,000, no, yung mga pinakain niya sa disyerto, and then after that, pumupunta na naman sa kanya. Ito ang sabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 26. Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kung hindi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Kaya after that, hindi na po sila pinakain ni Lord. Amen? Yeah. Be wise. Sabi mo sa katabi mo, be wise. But be generous. Amen? Meron po mga, di ba, yan, nag-i-scholar tayo sa church, ano? Tulungan mo yung ka-bless. Amen? Yung mga nagsisikap, yung mga nagsisipag, yung talagang mga willing na iangat ang buhay nila. Yung konting push na lang, ma-achieve na nila yung goal nila at dreams nila. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, be blessable. Diba? Minsan, alam nyo, bakit ang ilap ng blessing sa atin? Hindi tayo blessable eh. Tignan mo yung attitude mo, kapatid. Blessable ka ba? Diba? Yung merong, di ba pag minsan nakita mo yung tao, dahil blessable siya, ang ganda ng attitude niya, ang ganda ng nakikita mo sa kanya, meron talaga siyang bunga. Hindi mahirap bumukas yung pitaka mo sa kanya. Amen? Meron naman tao na, hakit nga pa, andiyan natin ka, may bugtina. Hello? Amen? Kung gusto po natin dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa atin, be blessable, mga kapatid. Amen. Now, dito po ako magtatapos sa tatlong points po na ito. Let me give you the principle of giving, the attitude of giving, and the reward of giving. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. Sabi ganyan, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan.
Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Last, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Ang sinasabi po ng verse na ito, ibibless ka ng sobra ng Diyos, hindi para lang sa'yo. Ibibless ka ng Diyos para meron kang pang-bless sa iba. Ang hirap kaya, mahirap ka, kulang na yung pera mo, at mag-bless ka pa sa iba. Amen? Hindi mo ba mas masarap mag-bless kasi sobra-sobra yung nasa iyo? Amen? Hindi mo na papabayaan your immediate family at nakaka-bless ka pa sa iba. Amen? Kaya ito po ang principle ng giving number 1. Kung gusto mo daw umani ng madami, magtanim ka ng marami. Kasi kung nagtanim ka ng kaunti, huwag kang mag-expect na marami ang aanihin mo. Let me give you some example of businessmen na kilala natin na grabe talaga silang magbigay. Colgate. Pupunta sa tindahan, sasabihin, saliwa na pong saliwa na pong toothpaste, ano na eh? O Colgate. Saliwa na pong close-up, ano yata, yung Colgate. Basta, hindi pa man alam yung brand, lagi Colgate ang sinasabi. Amen? Bakit? Si William Colgate po, hindi po yung nag-start na mayaman siya. He was a poor man, a young child, at the age of 14, nakipagsapalaran sa New York. No? So, yung sa boat, yung parang nagsasagwan. Okay? So, ganun yung naging trabaho niya. And one of the captain at yung kasamahan niya doon were Christians. So, tinanong niya yung kanyang mga kasamahan dahil bago po siya sa trabaho. Sabi niya, anong tip mo para magtagumpay ako sa trabaho ko? Sabi niya. Ang sabi ng dalawang katrabaho niya, sabi niya, magtapat ka sa Diyos. Magbigay ka, sabi niya. Yun daw yung kanilang sikreto. And you know what? Later on, naging born again si William Colgate. And talagang nag-start po siya maging tapat sa Diyos. He started giving 10% of his profits from his business at dun sa una niyang trabaho. No? Hanggang sa dumating po siya na ang kanyang tinatides o binabalik is 90%. At ang naiiwan lang sa kanya ay 10%. Imagine that. Kasya sa kanya ang 10%. At ibabalik niya yung 90% sa Panginoon. Grabe, di ba? Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang Colgate. Number 1 in sales. Amen? Because ganun po, kapag ikaw ay nagtapat sa Diyos, hindi mo kayang higitan ang Panginoon. Amen? Sino pa? Nakilala? Si Heinz. O Heinz Ketchup. Alam niyo po? The owner of Heinz Ketchup, ang ibinabalik niya sa Diyos is 75 to 80% ng kanyang kita. Grabe, no? Heinz. Kraft food. Yung cheese, binabalik niya po sa Lord, 70%. Quaker, oatmeal. The owner of that also give more than 10%. Sino ba? Si Anthony Ross, may-ari ng Tropicana. You know the juice, soft drinks? Na orange, though hindi na sikat sa atin ngayon. Dati, nung bata-bata kami, sikat ang Tropicana. No? He also gives more than 10% to the Lord. Amen? Bakit? Anong sabi po nila? Kapag daw in-honor mo si Lord, hindi ka niya ihuhuli. Amen? Kaya, kapatid, if you want na magbukas yung langit for your life, gamutin mo muna yung kakuriputan. At ang gamot ng kakuriputan ay magbigay ka. Amen? Alam niyo po, una masasaktan ka eh. Hindi ka kasi sanay. Right? Pero later on, kapag po nakita mo, no, sabi ng Lord, test mo ako dito. On this aspect, kung hindi ko buksan yung durungawan ng langit, siksik, liglig at umaapaw, ay bubuhos niya sa atin.
Amen. Yun po yung number one principle of giving. Okay? Hindi siya batas, ha? Sinabi ko, principle. Ibig sabihin, maganda siyang i-apply because it's already proven. Amen? Sa lahat po ng mga businessmen na sinabi ko, do your research, lahat po sila ay nagbibigay ng more than sa 10% na hinihingi po sa atin. Amen? Sabi po ng Proverbs 19:17, kapag tumulong ka sa mahirap, para ka nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Amen. Paano ka magpapautang sa Diyos? Sa Kanya naman lahat, di ba? Pero ang sabi po ng Proverbs, if you help a person in need, nagpautang ka sa Diyos. At si Lord, hindi lang 10% ang dagdag na ibabalik. Siksik, liglig at umaapaw. Sometimes it's 100-folds. Hindi man sa pera ibalik, pero yung bless yung health mo, bless yung family mo, may peace ka, may joy ka. Amen? That is more than what money can buy. Amen? Kaya ang pangalawa po, ano daw dapat ang attitude natin sa pagbibigay? Ang sabi ng verse 7 sa kaninang binasa natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Okay? Nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kapatid, kung napipilitan ka, huwag kang magbigay. Kasi walang blessing dyan. Kung hindi ka masayang magbigay, huwag mo na lang ibigay. Amen? Diba? Na-experience na po yun, yung may anak ka, tapos may tuyapin, no? Sumunod sa utos mo, pero dadabog-dabog yan. Gusto mong batukan eh. Yung parang wala kang joy, amen? Ginawa niya, pero there's no joy na makita mo sa kanya dahil he's grumpy, no? Nagko-complain, amen? Kaya sabi ni Lord dito, magbigay ka ng may kagalakan. Hindi ka napipilitan, hindi ka nag-aatubili. Amen? Kaya nga pag-pray mo, kapatid eh. Amen? Yung mga pagbibigay po natin, dito, walang namimilit sa'yo. Because ang church, whether malungkot ka magbigay o masaya, masaya kaming tatanggap. Amen? Dahil may funds ang church. Pero lugi ka. Because there's no blessing in that kapag ikaw ay malungkot o hindi taos sa puso ang iyong pagbibigay. Amen? Kaya when we give, even to other people, yung hindi napipilitan ka. Amen? And pangatlo, dito po ako magtatapos, yung reward ng mga nagbibigay. Ng masaya, ng tapat. Amen? Verse 8, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan. Magkano yung kailangan niyo per month? 100,000? Nagre-research ako eh. Sabi ko, magkano ba dapat ang kinikita ng isang sambahayang Pilipino para hindi siya ma-stress sa kaperahan? Ang sabi po doon sa study na nabasa ko, 130,000 a month daw ang kailangan ng isang pamilyang may yung mag-asawa at merong 2 anak. Okay? Ibig sabihin, you are living a comfortable and decent life. Amen? 130,000 daw. Amen? Sino pong gusto ng 130,000 a month? Right? Amen? So, meron na kayong goal ngayon. Yun ang income goal nyo ngayon, ha? 130,000. Okay? O yan, nagdadoubt na kayo agad. Mag-desire muna kayo. Pati pangarap nyo, tinitipid nyo eh. Hello? Pangarap na nga lang, tinitipid pa. Prayer na nga lang, tinitipid pa. Be generous. Amen. Wala namang limit, di ba? Amen. O. Sabi ganyan, ito daw ang reward ng mga nagbibigay. O, kung yun yung pangangailangan mo, kapatid, 130,000, ang sabi dito, higit pa daw ang ibibigay ng Diyos sa iyong pangangailangan. Para sa lahat ng panahon, ay magiging sapat kayo sa lahat ng bagay. Yun ang kalooban ng Lord sa atin. Maging sapat tayo. Alam niyo anong prayer ko po sa atin na nag-a-attend dito? Sabi ko, Lord, pagpalain mo ang mga kapatid ko na hindi na nila iisipin ang pambayad ng kuryente, wifi,
mga pang-tuition at mga pang-araw-araw nilang pagkain. Bakit? Kasi I want you to focus on the purposes of God. Kapag ikaw, ang utak mo, lagi na lang sa basic needs, hindi ka makakapunta dun sa next level, which is to think about the purposes of God. Di ba? Gusto mo nga mag-serve eh. Kaya lang, nauuna mo yung need. Kaya ang prayer ko sa inyo, 130,000 naman. Amen. In Jesus' name. Amen. Bakit? Kasi naranasan ko po sa buhay ko eh. Kapag hindi mo inaalala yung pambayad ng sasakyan, pambayad ng kuryente, ng wifi, ng renta, ng pagkain, you can focus on the purpose of God. And then, may makapag-sell ko, OT ko po. Right? Kailangan pumayag because you need to meet a need eh. Kaya ang prayer mo dapat kay Lord, Lord, meet my needs so that I will have time to do the ministry. Amen? Before po nag-BA yan ang prayer ko eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong trabaho that will allow me to do the work of the ministry. Amen? Anyapin ko, Lord, napasweldo ka na ako eh. Amen? God is a great boss. Kaya kung meron ka na lang ibo-boss, si Lord na po yun. Amen? Yung mga boss natin ngayon, hindi ka lang 10% interest, X. Di ba? May request ka lang, ang hirap. Pero pag kay Lord, sabi dito, higit pa sa iyong kailangan. Amen? Para daw sa lahat ng panahon, maging kang generous. Bakit? Kasi dala-dala mo yung mukha ni Lord eh. Dala-dala mo yung pangalan ni Lord eh. Hindi ba? Pag pumunta tayo sa labas, i-represent mo si Lord. Hindi ba masarap na bababa ka sa brand yung sasakyan? Pag nakipaglamay ka, tatanungin nila, nani pong sasakyan yung pastora? Makakarinig naman sabihan kung makatricycle ko po ako. Amen? Hindi ko po kayo tinuturuan maging materialistic. But this is what the Lord is saying. Mangarap ka so that you can be generous. Amen? Huwag kang mag-pray ka lang, Lord. Alimot lang for your own family. Mag-pray ka lang sobra so that you can be a blessing. Amen? It's more blessed to give than to receive. Pag naranasan mo ng ganyan, pag naranasan mo ng magbigay, nakaka-addict. Gusto mo na lang laging magbigay ng magbigay. Amen? Sino pong pangarap ngayon ng maging blessing? Nasa kamay. Amen? Sabi ganyan, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Amen? Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, wala ka daw kasi pag humihingi ka, mali yung motibo mo. So kaya kapag tinama mo yung puso mo, inalign mo sa purpose ni Lord, the Lord, I want to be a blessing. I want you to bless me to become a blessing. Sasagot naman si Lord eh. Hindi po natin kayang bulahin si Lord. Kahit sabihin mo ngayon, Lord, bless me so that I can be a blessing. Kung hindi naman yung totoo sa puso mo, hindi yun matutupad. Hello? Amen po? Kaya, mga kapatid, ano pong klaseng giver tayo? Ano pong klaseng giver tayo? Meron pong giver na polite giver. Ang ibig sabihin ng polite giver, nahihiya lang kaya nagbigay. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Meron mga pagkakataon na nagbigay ka kasi nahiya ka lang. Di ba? Hello? For the sake na merong maibigay, kaya ka nagbigay. That is not a generous giver. You are just a polite giver. Amen? Ano pa? Meron pong tinatawag na faith giver. Ito yung more than what they can, they give. Because they know God will supply that. Mga, di ba po, merong pinagawa sa atin si Kuya Abel before, doon sa tithes and offering envelope, isulat mo magkanong tithes ang gusto mong ibigay sa Diyos. Kahit hindi pa yan ang tithes mo ngayon, isulat mo. That is what we call faith giving. Amen? Now, meron po akong papagawa sa atin na exercise.
At ganun po ang ating gagawin. Okay? Mamaya kukuha tayo ng envelope at sasabihin mo, Lord, this year o next year, eto na yung magiging tithes ko. Okay? Kaya, alam niyo po ba meron nagpatotoong ganyan? Hindi pa naman niya tithes yun, pero yun na yung tinatithes niya. Because He is telling to God, Lord, ganito yung bigay mo sa akin tithes. Amen? No, sulat niyo mamaya, okay, doon sa envelope, kung magkano yung tithes na gusto niyo ibigay. Hayaan niyo po siya, siya na po yung next pastor natin yan. Amen? Ito po ang sabi ni Charles Spurgeon. Isa po siyang sikat na evangelist and pastor. Sabi niya, patay na po ito ha, pero sabi niya, in all of my years of service to my Lord, I discovered a truth. The truth is that no one has the ability to outgive God. Even if I give my whole of worth to Him, He will find a way to give back to me much more than I gave. Ibig pong sabihin, hindi mo daw kayang higitan ng Diyos. Kung nagbigay ka ng 10,000, nagbigay ka ng panahon mo, ng oras mo, ng pagsisilbi mo sa Diyos, hindi mo siya kayang higitan. He will find a way to make it up to you ng higit doon sa ibinigay mo. Amen? Because He is King. Amen? Ang karangalan po ng King, kung babasahin mo ang Bible, is this. Nung binigyan ng kayamanan, ng regalo ng Queen of Sheba, tama ba? Si Solomon, no? Nagbigay yung queen sa kanya. Pero, ang ginawa ni King Solomon, mas hinigitan niya yung ibinigay ng queen sa kanya. Because that's what king does. At ang Diyos po natin ay hari. Kaya po hindi niya hahayaan na mas malaki ang ibibigay mo sa kanya. Amen? We serve a king. At ganun ang ugali ng mga king. Hindi sila pwedeng patalbog doon sa gift mo. Amen? Kaya kapatid, it is more blessed to give than to receive. May nakuha po ba tayo this morning? Tumayo po tayong lahat. Don't cheat yourself and don't cheat your family. And above all, don't cheat God. Give and it shall be given unto you. And do it with the right spirit. Do it understanding that God wants to bless you so that you can give and keep giving to bless others. This is the heart of the gospel, that our God is a giving God. Now, He wants His children, tayo po yun, to be givers. Would you just say, God, I trust you. And I want to be bountiful. Ngayon po, sa ating pagtatapos, before we close in prayer, pagpipray natin yung envelope na kukunin ninyo. And I want you to get a ball pen. At isulat nyo na, Lord, this will be the tithes that I want. Sige po, kumuha kayo lahat ng envelope. Kahit hindi nyo pa naiintindihan, no, yung tithes, write something, no, a figure, na pinapanampalatayanan mo, na yan na yung magiging tithes mo. At pag dumating ka dyan, sa punto na yan, remember the Lord. Huwag mong kakalimutan si Lord na siya ang nagpayaman sa iyo, kapatid. Come on. God wants a cheerful giver. Hindi po yung napipilitan lamang. Kaya ngayon, as an act of faith, kuha ka ng envelope, isulat mo dyan, Lord, eto po yung tithes na gusto ko. Get your will be done. I trust you, Lord, na kapag nagtapat ako, yan na po yung aking magiging tithes. Amen? More than what you need, kapatid. More than what you need. I pray, may 130,000 a month pa yung maging household income nyo in the name of Jesus. Huwag kang bababa sa 13,000, kapatid. Kasi yan ang sabi ng survey. If you are a family of 4, you need 130,000 a month. Kaya po ang dapat tithes mo, 13,000. Amen? Grabe. I know God will give us a breakthrough. Amen? In terms of our finances, to support the ministry, to make an impact outside of our family.
Sige po, nasulat niyo na po ba lahat? Kahit na nahihirapan ka ngayon, mas lalo ka manampalataya dapat that God will not allow you to remain on that level. At kahit anong edad mo, sulat mo dyan yung tithes mo, kahit hindi ka pa nag-work, kahit retired ka na, no? There's way. Amen. Now, Ate Wilma, basta ba sinulat ko, wala na kaming gagawin? Of course, meron. That is just your faith. Now, your faith should have action. It should not be dead. You will back that up in our actions, in our words, no? Hindi naman tayo basta-basta manifest lang na out of thin air, lilitaw. Amen, yung pera. But I know one day, God will bless the work of our hands at makukuha mo yung ganyang klaseng tithes. Amen? For the glory of God. Sige po, tayo manalangin right now. Hawakan niyo yung envelope na yan. Huwag niyong itatapon, iuwi niyo. O kaya ilagay niyo sa pitahan niyo. Because one day, kapag ganyan na yung tithes mo, dapat yan yung envelope na gagamitin mo. Amen? Sige po, let's pray. Father, salamat po sa salita mo ngayon sa aming sa umagang ito for your instructions to us. Lord, dalangin ko nga po, just like Barnabas, just like our Lord Jesus, maging generous po kami. Tulungan niyo po kami, Lord, to be radically generous. Tulungan niyo kami, Lord, to be wise, to be talagang, Lord, bukas ang aming palad, and to have that faith, Lord, na kaya niyo pong ibigay yung higit sa pangangailangan po natin para po maging generous kami at all times, so Lord God. Lord, tulungan niyo po ang aming mga kapatid na nahihirapan ngayon financially. I know, Lord, in the name of Jesus, and I believe, Lord, mag-breakthrough sila sa kanilang finances. Di na po nila iisipin yung kanilang basic needs, and that they can focus, Lord, sa ministry, Panginoon, sa pinapagawa yung purposes ng buhay po nila. Maraming salamat po, Father God. Lord, bless niyo, Panginoon, aking mga kapatid. Nakikita mo yung mga nagsisikap, nagsisipag, O Diyos, yung mga plano ng aking mga kapatid. Establish mo, Panginoon. Establish mo yung kanilang trabaho, Lord. Tulungan niyo sila, Lord, to go into their next level, O God. Tulungan niyo silang maging tapat sa maliit, so that maging mapagkatiwalaan sila sa malaki, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lord, give them the anointing, the ability to gain wealth, Lord, na sinabi mo, mapalabas po nila ito sa buhay nila. Maraming salamat po. Give us a generous heart, Lord, a generous spirit, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bago po natin tanggapin yung pagpapala ng Lord sa atin ngayong umaga ito, reminder lang po, I have the application form. Yung po mga gustong mag-volunteer sa church, okay? Whether you are new, or matagal ka na, or basta wala ka pang ministry, okay? Get a form from Kuya Abe at mag-sign up ka, okay? O kaya naman, kung hindi ka pa decided, just get a form at pag-pray mo kung anong ministry mo gustong mag-serve, okay? So this is also one way of showing generosity. You are giving your strength, your knowledge, your expertise, and your time for God. Okay? So yun po, merong form mamaya, get one, no? At mag-volunteer po kayo. Maraming mga form and maraming mga department and positions na available. And of course, meron po kayong place in different ministry. Kaya yun po, kuha yung form mamaya. Taas po natin ang ating mga kamay towards heaven. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And the Lord be gracious unto you. At nawa pamangyarihin ng Diyos ang inyong mga panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.